Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Alam po natin na minsan nang dumating ang ating Panginoon sa daigdig na ito nung siya ay nagkatawang tao upang iligtas tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at kamatayan. Muli siyang babalik sa wakas ng panahon bilang hukom at hindi natin alam kung kailan iyon. Sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, inihalintulad ang pagbabalik o muling pagdating ng ating Panginoon sa panahon ni Noe at ni Lot. Ang sabi dito, noong kapanahunan ni Noe, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa sumakay siya sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. At gayon din naman ang panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng asupre o ng apoy at natupok silang lahat. Kapwa ang mga tao sa kanilang panahon ay pawang busy sa pang-araw-araw nilang buhay at hindi sila nakahanda sa mga dumating na ulan. Ulan ng tubig, ulan ng apoy, kung kaya marami sila ay mga namatay, nalunod at natupok. Minamahal na mga kapatid, pinaalalahanan tayo na maging laging handa sa pagdating ng ating Panginoon. Alam natin na siya ay muling babalik bilang hukom, pero hindi natin alam kung kailan yon. Alam natin na darating ang wakas ng panahon, pero kailan, walang nakakaalam. Maging ang paglisan natin sa daigdig na ito, hindi rin natin alam. Walang nakatitiyak. Kung kaya nga po, ang paalala sa atin ngayon, magsumikap tayo na maging laging handa sa pagdating niyon. Upang katulad ng mga tao noong panahon ni Noe at ni Lot, hindi tayo mapahamak. So paano tayo maghahanda? Ano yung maaari natin gawin? Minamahal na mga kapatid, siguro tularan din natin yung mga ginawa ng mga tao noong panahon ni Lot. Pero sa ibang level na, sa mas malawak at mas malalim. Kumain at uminom din tayo. Alam natin na ito'y bahagi na ng ating buhay. Bilang tao, para tayo makasurvive, kailangan natin kumain at uminom. Pero hindi na lamang para sa ating katawang lupa, kundi para sa ating kaluluwa. Maging busy rin tayo sana sa pagkain ng para sa ating kaluluwa. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at pagtanggap ng banal na komunyon. Pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus sa banal na misa. Diba sabi ng Panginoon, ang sino mang kumain at uminom, sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, mamili at magbili din tayo. Magpabili din tayo, mamili at magbenta. Nababaga ang taong namimili, nag-a-acquire, nagkakaroon ng mga material na bagay, pero hindi na laang doon. Sikapin natin na magkaroon ng magagandang katangian, mabuting pag-uugali, magkaroon ng mga virtues like theological virtues, faith, hope, and love. Cardinal virtues, ano yun? Prudence, justice, fortitude, and temperance. Magbenta rin tayo, magpabili din tayo ng Diba ang taong nagbebenta ng isang bagay, hindi na kanya yun. Binibitawan na niya. May mga bagay din dapat tayong bitawan bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Pagharap natin sa Kanya. Bitawan na natin ang lahat ng mga bagay o gawain na makakahadlang o nakakahadlang sa pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Bitawan na natin ang mga galit, puot, katamaran, kasakiman, paghihiganti, panlalamang sa ating kapwa at marami pang iba. Pangatlo, sabi doon ay nag-aasawa. Bakit po ba nag-aasawa ang isang tao?
sapagkat nagmamahalan sila. Ano? Magmahalan din tayo. Lagi, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Pang-apat, magtanim at magtayo ng bahay. Ano? Magtanim din tayo. Nga, pag-ibig, pagpapatawad, ng mabuting pakikisama sa iba. Magtanim tayo ng mabuting pakikipagkapwa. Although mahirap talaga ito. Sabi nga ng isang awit nating, awit na Pilipino, magtanim ay di biro, maghapong nakayupo. Di naman nakatayo, di naman nakaupo. Pero minamahalan ko, totoo po yung kasabihan na kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Kapag wala tayong tinanim, wala tayong aanihin. Alangan naman tayo makiani sa iba, makikisama-sama. Ano po? Magtanim tayo ng mabubuting bagay. Ano? At magtayo rin tayo ng bahay. Bahay saan? Bahay sa langit. Yung mabubuti pong gawa natin, yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, yung pamumuhay natin sa pag-ibig, yun po yung magiging materyales upang tayo ay makapagtayo, makabuo ng bahay sa langit. No? At ang paggawa po, laging nakakapagod, kailangan ng pagtitiis. Ngayon nga po ay ginugunita natin sa Saint Elizabeth of Hungary. No, sabi po niya, ang pagtitiis ay sa pagtitiis ay nahahalin tulad tayo sa rosas na nalulubog at naaanod ng tubig, ngunit lalong lumalakas at yumayabong pagkaraan ng baha. Mga minamahal mga kapatid, yung aking po pinagsasabi, ilan lamang yun sa maaari natin gawin bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon at pagharap natin sa Kanya. Sana po mapagsumikapan natin ang mga bagay na ito upang umulan man ng tubig, umulan man ng apoy, hindi tayo malulunod o hindi tayo matutupok sa kaparusahang walang hanggan.